Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po! Nagmuni-muni si Ming Shiren at pagkatapos ay nagtanong, Master, dahil tina-target tayo ni Mo Li, bakit hindi kayo pumunta sa Divine Capital at puksain siya? Umiling si Lasho, hindi kasing simple nang iniisip mo ang Great Flame Imperial Family. Ano ang pangalawang bagay? Ngumiti si Ming Shiren, ang pangalawang bagay ay tungkol kay Little Junior Sister. Sa loob ng 3 araw, magiging 16 na siya. Kami ni 3rd Senior Brother, 5th Junior Sister, at 8th Junior Brother ay nag-isip na dapat tayong gumawa ng isang bagay upang siya'y pasayahin. Bumantong hininga ng mahina si Lasho, ang bilis ng panahon, lumaki na si CIU Honor. Sa sandaling iyon, pumasok sa bulwagan sina CIU Honor at ang iba pa. Napansin ni Lasho si Xiaoyu na balot ng benda at hindi niya maiwasang magtaka, anong nangyari sa iyo, Xiaoyu? Nagbigay si Xiaoyu ng awkward na ngiti, isang maliit na aksidente lang po. Nahulaan ni Lasho ang sanhi at nagbabala, tama na ang kapusukan. Magiging 16 ka na, ngunit kumikilos ka pa ring napakabata. Hindi ito ang nararapat mong ikilos. Nang makita ang galit ng kanyang master, agad na ibinaba ni CIU Honor ang kanyang ulo sa isang mahinang paghingi ng tawad. Pagkatapos ay ibinaling ni Lasho ang kanyang tingin kay Duan Muxing at napansin na bagamat hindi siya nasugatan, mukha siyang magulo. Matapos niyang makuha ang Brahma Heaven Silk, kumikilos siya ng walang ingat at walang disiplina. Bukod dito, paano hindi matatalo ng paglilinang ni Duan Muxing si CIU Honor? Ang hindi paggalang sa isang nakatatandang kapatid ay parang hindi paggalang sa isang nakatatanda. Sino ang nakakaalam, maaari pa siyang maging walang galang sa akin sa hinaharap. Sa pag-iisip na ito, malamig na bumantong hininga si Lasho. Agad na lumuhad si Duan Muxing ng walang pag-aatubili at dali-daling humingi ng tawad kay CIU Honor. Umiling si Lasho nang makita ito. Malinaw na nasanay na si Duan Muxing sa ganoong pagtrato. Tila madalas siyang binubuli. Xiaoyu, lumuhad ka. Utos niya. Mabilis na lumuhad si CIU Honor at sinimulan ni Lasho ang kanyang paninita. 16 ka na ngayon, hindi ka na bata. Paano ka nakapagpapakita ng ganoong kawalang galang? Humingi ka ng tawad ng walang pagtutol. Taos-pusong bumaling si CIU Honor kay Duan Muxing, Senior Brother, patawad po. Humalaklak si Duan Muxing, maliit na bagay lang yun. Hindi ako nasugatan at parang ginagabayan ko lang ang isang junior. Sa simula ay gustong mamagitan ni Zhu Honggang para kay CIU Honor, ngunit nang makita ang mahigpit na ekspresyon ni Lasho, agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Pagkatapos humingi ng tawad si CIU Honor, inihayag ni Lasho ang kanyang parusa, bilang iyong master, pinaparusahan kitang kopyahin ang Supreme Purity Jade Sleep ng 100 beses at magnilay sa Cave of Reflection sa loob ng 3 araw. Sandaling natigilan si CIU Honor at pagkatapos ay atubiling tumango, tinatanggap ko po ang parusa. Pagkatapos ay tumayo siya at umalis sa Evil Sky Pavilion. Master, bata pa po si Little Junior Sister, panimula ni Ming Shiren, sinusubukang humingi ng awa, ngunit itinaas ni Lasho ang kanyang kamay upang pigilan siya, hindi na siya ganoon kabata. Sa edad na 16, sa anumang panahon, hindi na maituturing na bata ang isa. Nasaan si Elder Hua? Pupuntahan ko siya agad, mabilis na sabi ni Ming Shiren, umaalis sa bulwagan. Nagplano siyang talakayin ang pagdiriwang ng kaarawan ni CIU Honor, ngunit dahil sa mga pangyayari, tila pinakamahusay na kalimutan na lamang ang ideya. Di nagtagal, bumalik si Ming Shiren kasama si Hua Wudao sa pangunahing bulwagan. Pavilion Master, tinawag ninyo po ako. Tanong ni Hua Wudao. Casual na inilabas ni Lasho ang Asher Fall Fragment at tinanong si Hua Wudao, nakikilala mo ba ito? Maingat na tiningnan ni Hua Wudao ang Asher Fall Fragment at sinabi, ito nga po ay pag-aari ng Pavilion Master. Mayroong isang chismis na 1 taon ng hamina ang mga harang ng Evil Sky Pavilion, ninakaw ito ni Yin Ziyan ng Divine Thief Sect. Hindi malinaw kung totoo ito o hindi. Ang ekspresyon ni Hua Wudao ay may bahid ng chismis,
na parang sinasabing kahit ang makapangyarihang Evil Sky Pavilion ay maaaring manakawan ng isang hamak na magnanakaw. Kalmadong tumugon si Lasho, hindi ko gaanong binigyang pansin ang bagay na ito. Walang ingat ko itong itinapon, kaya hindi nakakagulat na ninakaw ito. Nagulat si Huawu daw, ang isang kayamanan na hinahangad ng lahat ay itinuturing na basura dito. Tanging sa Evil Sky Pavilion lamang maririnig ang ganoong mga salita. Bakit ninyo po ito itinatanong, Pavilion Master? Itinaas ni Lasho ang isang kilay, hanapin sila. Bakit kukunin ang isang bagay na itinuturing mong basura? Nagtaka si Huawu daw, ngunit hindi siya naglakas loob na ipahayag ang tanong na ito. Sinasabing may 8 Asher Fall fragments. Hindi ko po alam kung nasaan ang lahat. Mahirap po silang hanapin lahat. Tumango si Lasho, sa halip na maghanap ng walang direksyon, mas mabuting hanapin ang nagnakaw nito. Yin Ziyan, sinabi mo. Oo, kumpirma ni Huawu daw. Ang Asher Fall fragments ay itinuturing na mahalaga sa labas ng mundo at hindi basta-basta mawawala ng walang dahilan. Gayunpaman, matagal nang naglaho ang Divine Thief Sect sa mundo ng paglilinang, hindi magiging madali ang paghahanap kay Yin Ziyan. Pagkatapos magmuni-muni sandali, tinawag ni Lasho si Ming Shiren, Ming Shiren. Agad na tumugon si Ming Shiren, narito po ang disipulo. Gamitin mo ang information network ng 5th Junior Brother upang alamin ang kinaroroonan ni Yin Ziyan. Medyo natarantang nagtanong si Ming Shiren, Master, paano kung hindi siya sumang-ayon? Matalino siyang tao, buong kumpiyansang tugon ni Lasho. Ang problema ay hindi ko nga siya mahanap, pag-amin ni Ming Shiren. Bago pa siya makapagpatuloy, dali-daling sumingit si Zhu Honggang, alam ko po. Ang darknet ni 7th Senior Brother ay sumasaklaw sa bawat sulok ng Great Flame, kabilang ang Anan. Nang marinig ito, mabilis na kumilos si Ming Shiren, hinawakan si Zhu Honggang, magpapadala ako agad ng mensahe. 8th Junior Brother, ano pa ang hinihintay mo? Fair na. Pagkatapos ay inutusan ni Lasho si Duan Muxing na magpadala ng mensahe kay Jiang Jin, na humihiling sa kanya na imbestigahan ang kinaroroonan ni Yin Ziyan. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pangungusap, bumalik si Ming Shiren na may hawak na kalapati, Master, mensahe po mula kay Yetinan. Medyo nagtataka sa pagkakataon, sinabi ni Lasho, parang laging sakto ang tiyempo ng taong ito. Basahin mo. Binuksan ni Ming Shiren ang mensahe at nagsimulang magbasa, Mahal na Elder G, simula nang tayo'y huling magkita, labis ko na kayong namimiss. Tunay na kahanga-hanga ang inyong mga kasanayan, lalo na ang paraan ng inyong pagpapalit ng mga bagay ng napakatuso. Hindi ko maiwasang pumalakpak siya ng madamdamin habang nagbabasa, na nakakuha ng mausis ang tingin mula sa lahat, na para bang kayo'y nagpapanggap na hanggal. Walang pakialam na inutusan siya ni Lasho na magpatuloy sa pagbabasa. Sa loob ng 3 araw, inutusan si Wei Weian na pumunta sa Anan upang sugpuin ang kaguluhan. Sina Mo Li at ang Jade Consort, kasama ang iba pa, ay nagsisikap na mamagitan. Ito ay isang mahalagang sandali, maraming bagay ang hindi maaaring ipaliwanag ng malinaw sa isang liham. Nais ko kayong makita, mahal na Elder G. Pagkatapos tapusin, inis na ibinato ni Ming Shiren ang kalapati sa lupa, masyadong mataas ang tingin sa sarili ng Diyanan na ito. Akala ba niya'y sunod Sun si Master sa kanya? Nagtatakang tumingin si Zhu Honggang, ika-4 na nakatatandang kapatid, sino po ito? Siya ang ikatlong prinsipe ng Great Flame Imperial Family, casual na tugon ni Ming Shiren. Samantala, si Lian Jun, na inaalagaan habang naliligo, ay biglang bumahing. Nakita ito ng katulong sa tabi niya at nag-alok na hiwalay na linisin ang mahabang espada sa kanyang kamay. Marahang umiling si Lian Jun, hinahaplos ang kaluban ng espada at mahinang sinabi, ayos lang. Sabay nating huhugasan. Nagpadala si Jiang Jin ng mensahe kay Lasho sa pamamagitan ng lumilipad na liham, malapit nang magkagulo ang Anan City. Nang marinig ito, nagtanong si Duan Muxing ng may pagkalito, nailantad na ba ang pagkakakilanlan ni Wei Weian? Naghinala si Ming Shiren, nagpadala na si Jiang Jin ng liham noong nakaraang beses.
na nagpapalam sa atin ng tunay na lokasyon ni Wei Wen. Ngayong alam na natin na isang impostor si Wei Wen, ipinapahiwatig nito na may mga impormante si Jiang Jin sa paligid ni Wei Wen. Bahagyang sumimangot si Lasho, iniisip na makatwiran ang kanyang deduksyon. Dapat natumpak ang impormasyon mula kay Jiang Jin. Kahit na alam ng matataas na opisyal sa palasyo na peke si Wei Wen, hindi nila ito hayagang aaminin. Hindi dapat magkagulo ang utos ng armed forces, pagkatapos ng lahat, ang pangkalahatang sitwasyon ang mahalaga. Kaya ang mga gustong kumilos laban kay Wei Wen ang siyang gustong gambalain ang pangkalahatang sitwasyon. Maaari bang ang Jade Consort ang naghahanap ng pagkakataong magdulot ng gulo sa Great Flame? Ang Jade Consort ay mula sa Western Regions at siya lamang ang may pinakamalakas na motibo. Habang nagmumuni-muni si Lasho, pumasok ang isang babaeng cultivator upang magulat, may tsing mula sa paanan ng bundok na humihiling na makita kayo. Siya ang kamag-anak ng Little Junior Sister na narito na noon. Maaari bang may nangyari na naman? Iwinagayway ni Lasho ang kanyang kamay, papasukin mo siya agad. Di nagtagal, nanginginig na pumasok si Chen sa bulwagan at lumuhad ng may malakas na kalabog, nagpupugay si Chen sa elder. Tiningnan siya ni Ming Shiren nang may pag-uusisa, anong nangyari? Kinidnap ka na naman ba? Dali-dali siyang sumagot, hindi po, hindi po, hindi po pagkidnap. Ang matandang master at madam ay nagbabalak na lumayo mula sa anan. Nag-aalala sila sa batang miss at nais siyang makita bago umalis. Bahagyang ngumiti si Ming Shiren, kung gayon, alam mo ba na kapag sumali ka sa Evil Sky Pavilion, dapat mong putulin ang mga nakaraang kaugalian. Tumango si Chen, alam ko po. Itinaas ni Ming Shiren ang isang kilay, alam mo na pala, naglakas loob ka pa ring pumunta. Yumuko ng malalim si Chen, simula noong insidente kay Greener, palaging iniisip ng matandang master at madam ang batang miss. Ngayong 16 na ang batang miss, labis na nais ng matandang master at madam na makita siya ng minsan pa. Pagkatapos ng pagkikitang ito, hindi na sila maghahanap pa. Nagmamakaawa po ako sa pavilion master na magpakita ng awa. Nanatiling tahimik si Lasho. Ayon sa mga patakaran ng Evil Sky Pavilion, kapag pumasok ka sa sekta, dapat mong putulin ang nakaraan. Hindi tayo maaaring gumawa ng mga exception dahil lamang sa ugnayan ng pamilya. Kung ang bawat disipulo ay kumapit sa makamundong mga pagkakaugnay, ano ang mangyayari sa atin? Emosyonal niyang tanong, bakit sila lumilipat? Tapat na sagot ni Chen, hindi mapakali ang anan kamakailan, madalas ang mga pagpatay. Sinasabing may lumilitaw na mga dayuhang tribo. Dati ay may proteksyon ng gobyerno ang pamilyang Qi, ngunit ngayon ay tumakas na ang mga taong iyon. Tumango si Lasho pagkatapos marinig ito. Isinasaalang-alang ang katalinuhan ni Jiang Jin, inutusan si Wei Wen na pumunta sa anan upang sugpuin ang kaguluhan, kaya tila hindi nagsinungaling si Chen. Pagkatapos ng mahabang sandali ng pagmumuni-muni, iwinagayway niya ang kanyang kamay, palabisan ang bisita. Natigilan si Chen. Tila hindi niya narinig kung pinayagan siyang makita ang batang miss. Naiinip na lumapit sa kanya si Ming Shiren, aalis ka na ba? Oo, hindi naglakas loob na magtanong pa si Chen at dali-daling umalis sa Grand Hall. Samantala, sa Grand Hall ng Crouching Dragon Darknet Headquarters, lumapit ang isang subordinate kay siya at nagulat, Master, isang lumilipad na liham mula kay Mr. Fourth ng Evil Sky Pavilion. Nagtatanong si siya na naglalaro ng chess, anong nangyari? Ilang taon na simula nang makipag-ugnayan sa atin ang Evil Sky Pavilion. Ito ang unang beses. Ibinunyag ng subordinate ang nilalaman ng lumilipad na liham, nais ng Evil Sky Pavilion na imbestigahan ninyo ang kinaroroonan ni Yin Ziyan. Yin Ziyan, tama, ang sole heir ng Divine Thief Sect. Yin Ziyan, ang Divine Thief Sect ay wala na, si Yin na lamang ang natitira. Ano ang gusto ng master sa kanya? Hindi po ako sigurado. Nagtaka si siya, kakaiba ito, kung tutuusin. Si Yin na ang tagapagmana ng Divine Thief Sect, kung tutuusin, isa lamang siyang magnanakaw. Anong uri ng tao ang master para personal na makipag-ugnayan sa akin para sa isang hamak na magnanakaw?
Mga idol, pasensya na hindi tayo naka-upload kahapon. Medyo busy lang. Anyway, birthday ko po today. Baka may pa Gcash kayo dyan. Joke, hahaha.